Easy lang po, easy lang. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. So wala na ako sa screen at ano na to, IRL na to in real life. At natutuwa po ako na nakabisita ulit sa church natin, sa pamilya ko dito sa Christ Life Quezon City. So, yun. At meron tayong pag-uusapan. Yan, ito, eternal transformation. Ano to eh, matagal ko nang parang blessing na matagal na palaging binabalik-balikan yung kaligtasan na meron tayo. Kapag pinag-usapan kasi yung kaligtasan, mamaya na po ako magbibigay ng balita tungkol dun sa church sa New Zealand. At ito muna yung pag-usapan natin kasi alam ko may dala-dala tayong mga pagkain at baka hindi pa nanananghalian yung iba. So, ito yung pag-uusapan natin, eternal transformation. Tungkol po ito sa kaligtasan na natatanggapin natin kung hindi pa natin tinanggap. Ito yung binayaran ng Panginoong Hesus. Hindi lamang yung ating kapatawaran sa kasalanan, mahalagang parte yan ng kaligtasan. Hindi lamang yung pagpasok natin sa kaharian niya, pero personal sa ating mismo bilang individual, ay merong ginagawa yung kaligtasan pag tinanggap natin siya. At yung process ng pagkilos na to, yung paggawa na ito ay eternal. So, eternal transformation, how salvation reverses the curse of death and decay. So, yun yung pag-uusapan natin. Kasi may ginagawa sa atin yung kasalanan na mas higit pa sa inaakala natin. Maninira yung kasalanan, pero hindi lamang niya sinisira yung kasayahan natin, hindi lang sinisira yung mga bagay-bagay na meron tayo, mga siguro mahalagang mga bagay na meron tayo. Pero meron pang mas higit na sinisira siya at yun yung pag-uusapan natin. At kung paano niya ibinabalik yun, okay, dito sa transformation na tinatawag na kaligtasan. Di ko lang alam kung alam nyo to, yung mga pinanganak ng 90s, okay, nung early 90s, merong ginawa yung Amerika, meron silang isang project, okay, na tinawag nila itong biosphere 2 or second biosphere. Yung first biosphere ay yung Earth. Ang ibig sabihin ng biosphere, lugar na pwedeng mag-hold ng buhay, katulad ng Earth. Okay, so merong kapaligiran na nag-hold ng life. Pero ang ginawa nila dito sa project na to, sa Amerika ay, sinubukan nila na imimic, gagayahin nila o ginaya nila yung Earth sa loob ng isang enclosed na facility. Okay, sa isang parang greenhouse facility. So, gumawa sila ng ganyan, pinasok nila yung mga iba-ibang hayop, pinasok nila yung iba't ibang plants, tapos nagpasok din sila ng mga tao, mga scientists obviously sila. Okay, so pumasok yung mga scientists dyan, 8 sila, so titira sila dyan, at mabubuhay sila dun sa kanilang aalagaang mga hayop at mga halaman sa loob ng Biosphere 2. So 2 years natitira sila dyan, at yung mga lugar ng Biosphere, may mga areas dito na yung climate ay katulad siya ng iba't ibang climate na present sa Earth. So may desert, may tropical, may winter, may temperate climates, etc. So ginaya nila yan. Tapos naglagay sila ng mga, meron ding parang spring, meron ding parang dagat doon, at may mga hayop na nandun. Tapos, aalagaan nila yan. Okay, so, ginaya talaga nila lahat para pati yung mga chemicals na present nandun sa biosphere. So, parang ang oxygen level sa loob ay parang ang present ng oxygen doon ay 21% para makapag-generate siya ng buhay. So, ganun yung nangyari dyan. Ang problema, so nandito sila sa biosphere. So, ang layunin nila dito ay para isang araw, pwede na tayong tumira sa buwan. Kapag hindi siya pumalpak, okay, magiging successful, gagayahin nila ito. Dadalhin nila sa buwan, o kaya sa outer space, o kaya naman sa Mars. Si Mars, hindi siya yung asawa ni Pars. Si Brother Andy kasi. Galing kay Brother Andy yun eh.
sabi niya sa akin, may joke siya. Tapos sabi niya, anong susunod na salita dito? Mars. Anong susunod? Ayun, pautang, di ba? So, kaya lang ang problema, yung problema dito sa sorry, mamaya pa yun. Sa biosphere 2, hindi siya naging successful. Okay? So, sa madalit sabi, hindi na-maintain yung oxygen level. Dumating yung oxygen na napakababa niya na kunting kilos lang nila para silang mamamatay. Okay? Pagsalita lang sila para silang umaakit sa bundok. Kasi napakataas ng carbon dioxide, napakababa ng oxygen. Tapos nagkalat na yung mga insekto, dumami yung mga insekto na madumi, katulad ng ipis, dumami ng dumami, tapos hindi na nila alam yung gagawin nila. Hindi sila nakakakain kasi hindi nila ma-produce yung pagkain na dapat kinakain nila. So, yung health nila, sumama ng sumama, tapos away na sila ng away sa loob. Okay? Tapos kung hindi sila pinalabas doon, kung hindi sila mamamatay sa loob, baka magpapatayan sila. Yun yung sinasabi nung result. Pero meron pa rin gumawa nito afterwards, meron pa rin gumagawa, may gumawa yung China, gumawa yung Russia at iba pa. At gusto nilang i-imitate talaga yung Earth. Kaya lang alam natin na ang lumikha ng Earth ay si God. Diba? At kung wala si God, hindi mo siya mai-imitate kahit na napakatalino mo, kahit na pagsamasamahin mo. Ganon din dito. So, uso-uso yung pagpapagawa ng mukha, di ba? So, mayroong mga before-after. Tapos madalas, or may mga pagkakataon na hindi talaga siya nagkiklik eh. Kasi yung ibang mga nag-after, yung after nila parang hindi maganda talaga. Di ba? So, pero gusto ko lang puntuhin dito, hindi mo pwedeng ma-perfect yung ginawa ng Panginoon, o kaya baguhin yung ginawa ng Panginoon kung sakali. Okay? So, pero, sa eternal transformation, good afternoon po, taga Laguna, CLA. 3 lang ba kayo? So, handa na ba yung mga kanta nyo mamaya? Kasi kakanta kayo eh. Si Lara. Okay. Pero sa eternal transformation, kapag si Lord yung gumawa ng pagbabago, ay magiging perfect dire-diretso. At yan yung kaligtasan. Okay, so gumawa siya ng perfect, sinira siya ng mga imperfect na mga kalooban ng mga tao. Tapos ibabalik niya ulit sa perfection. Okay, at yung process ay yung kamatayan ni Jesus at yung pagbibigay niya ng buhay sa banal na Espiritu Santo. At yun yung ating ilalatag dito sa ating discussion. Sa John 3 verse 16, alam natin tong verse na to, di ba? So, ipinadala si Jesus for the reason that tayo ay perishing because of our sins. Tayo ay mapapahamak. Parang weak yung word na mapapahamak bilang translation ng word na perishing. Kasi ang ibig sabihin ng perishing ay you are gradually degraded. O kaya naman, gradual, slow, na nadidestroy ka. Yan yung ibig sabihin ng perishing eh. Unti-unti kang nasisira, nauubos. Yan yung ibig sabihin ng perishing. So, dahil dun sa problema na yon, nadala ng kasalanan, ipinadala si Jesus. Pero yung perishing ay, hindi siya maikling panahon lang, hindi siya temporary lang. Kasi yung sinira ng sin sa atin, hindi siya temporary na bagay, kundi eternal. Okay, kaya nga mababasa mo dyan, okay, nung dumating si Jesus, para hindi mapahamak yung mga tao at magkaroon sila ng eternal life. Not just any kind of life. Okay, hindi lang yung life na dinidream about mo. O kaya naman pinagsusumikapan mo na makuha ngayon. Hindi yun yung life na pinangarap ni God para sa atin. So, sa Matthew 8 verse 25, nandito ulit yung word na perishing. Nung nandun sila sa bangka, tapos si Jesus Christ natutulog, tapos biglang nagkaroon ng tempest, nagkaroon ng storm. Tapos di na nila alam kung anong gagawin nila kasi magkakapsize na yung bangka. So, ginigising nila si Jesus. At sabi nila, "Save us, Lord, we are perishing." Mamamatay na kami. Kasi yun yung ibig sabihin ng perishing. Okay, hindi na naman gradually degrading, kundi mamamatay ka. Yun yung ibig sabihin. Something is dying or baka dead sa taong makasalanan. Okay? Yun yung kalagayan natin. 2 Corinthians 4 verse 3. Sabi niya, natatakpan yung ebanghelyo, yung mabuting balita, yung kwento ni Jesus Christ ng salvation. Ito ay natatakpan sa mga perishing. Okay? So, merong process ng perishment. Yung gradual degradation at destruction na nangyayari sa atin. Okay? Pero ito yung bad news. Habang nangyayari yung degradation, yung pagkasira,
parang sa palagay natin okay lang at normal. Nagigising ka pa rin ng araw, ng umaga, ginagawa mo pa rin yung normal na ginagawa mo, parang wala lang. At karamihan ng mga tao, ganun sila. Di ba? Kahit na nandun sila sa kalagayan na perishing. At dito, ang nakalagay dito, merong tinatakpan ito. O merong antidote para dito, kaya lang hindi nila nakikita at hindi nila pinapansin. At yun yung mabuting balita, di ba? Si Jesus. 2 Thessalonians 2 verse 10. Tinitinang lang natin dito yung word na perishing. Dadating ulit si Jesus Christ dahil merong judgment. Hindi niya pagbibigyan because He's gracious. Hindi niya pagbibigyan because He is compassionate at loving. Yung sin na magpatuloy, hindi indefinite na magiging rebelde o magiging salungat tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi pwede 'yon. Okay? So, kung bakit wala pang judgment, hindi pa siya dumadating, kasi meron siyang grace, di ba? At gusto niya tayo na magbago. Pero isang araw, finally, darating siya, at sabi niya dito, with all wicked deception for those who are perishing, darating siya para sa mga mapapahamak. Hindi lamang para sa iniligtas o inililigtas niya, kundi para sa mga mapapahamak. Dadating siya because they refuse to love the truth and so be saved. Darating siya para sa kanila kasi merong distraction para sa kanila. May deception, di ba? At merong pagtigil nung kalagayan na ito. Nung presence ng sin. Okay? Tatapusin ni Jesus Christ 'yon. At kung yung mga tao, yayakapin pa rin nila 'yon at ayaw nila sa Kanya, kasama sila sa parurusahan kung sakali. Bakit? Bakit sila nagpe-perish? Kasi wala silang pag-ibig sa katotohanan para maligtas sila. They refuse to love the truth. Yung gospel ulit ito na sinasabi natin. So, yung picture ng perishing, eventually, yung pinaka-ultimate na mangyayari ay hell. Di ba? Yun yung sinasabi ni Jesus Christ. Walang sino mang preacher ng Bible na nagkwento tungkol sa impyerno, kundi si Jesus Christ pinakamarami. At isa sa mga pinaka-descriptive, okay, yung sinalarawan niya talaga yung hell ay yung dagat-dagatang apoy. Kung saan, ang apoy ay consuming yan eh. Diba? I-destroy ka ng apoy. Okay, kahit ano pa yung itsura mo, sisirain ka niya talaga. Diba? Yan yung gagawin niya. Kaya lang ang problema, yung pagkasira doon ay eternal. Hindi siya yung temporary lang. May mga believers na nagsasabi na ang impyerno ay hindi eternal. Jehovah's Witnesses, for one. Naniniwala sila na hindi eternal ang impyerno. Okay? Either si God, hindi ka na lang niya bubuhayin ulit pag namatay ka, at ang bubuhayin na lang niya yung mga good at saka righteous. O kaya naman, pag binuhay ka niya, ilalagay ka niya dun sa apoy, tapos pag nasunog ka dun, that's it. Wala ka na rin. Yun yung kanilang pananaw. Okay? Yun yung pananaw ng iba sa impyerno. Kaya lang, dahil totoo yung Bible, hell is eternal. Itong apoy na ito ay eternal. Bakit ganon? Di ba? Ang susunod na tanong, bakit ganon? Nagkasala lang tayo kay God ng sandaling panahon, tapos bibigyan niya tayo ng eternal na punishment? Hindi, nagkasala tayo eh. Kay God na eternal. Sa law niya na eternal. Sa will niya na eternal. Dinify natin yun eh. Di ba? So, kung ano yung karapat-dapat, yun yung ibibigay niya sa atin. Depende sa kondisyon na meron yung God na to. Sana nag-isip yung mga tao kung sakali. Di ba? So, ang anghel ay pagsunog, pero hindi siya tumitigil na pagsunog. Okay? Hindi siya pagtigil na pagsunog. Hindi katulad nung kwento nung nakaraan, kasi may kwento, di ba? Ewan ko lang kung showbiz din kayo. kasi yun yung nababasa ko ngayon, si Vice Ganda, tungkol dun sa, sinasabi niya tungkol sa impyerno, na, pag nasa impyerno, dahil sinasabi nilang maraming pupuntang mga bakla doon, di okay, kasi merong Miss Gay doon. Para bang masaya. O kaya, sa langit may mga bakla din kasi ang gaganda ng kurtina nung langit, etc., etc. Okay, so hindi tayo against sa mga tao na ganun yung kanilang orientation. Okay? Of course, may dialogue dyan. Of course, makikipag-usap tayo. Siyempre, kinakailangan din lang pakinggan yung pananaw natin at yung pananaw ng scriptures. Kaya lang yung mga taong nagmamagaling at nire-represent nila yung Christianity, katulad ni Vice, nagsasalita siya ng out of ignorance. Kasi hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya eh. Walang ganun sa impyerno. Di ba? Obviously, yun ay caricature ng isip. Imagination lang niya yun. Eh. Di ba? So, nakakalungkot lang na may mga taong tatawanan nila yung issue. Na sana huwag. Okay? Kasi hindi ganun yung impyerno. Yung impyerno ay kakaiba. Kasi yung perishing,
Okay, yung process ng degradation o destruction na inumpisahan ng sin natin dito sa lupa, magpapatuloy doon pero hindi siya matatapos. Hindi siya natatapos. Okay? Isaiah 59 verse 2, your iniquities have made a separation between you and your God. Your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Ang separation ay nangyayari dahil sa kasalanan natin sa Diyos. Bawat kasalanan na ginagawa natin, isang hakbang palayo sa Diyos. Hanggang sa hindi mo na siya marinig. Okay? So, hahanapin ka ni God pero lumalayo ka ng lumalayo kasi gumagawa ka ng kasalanan. Sa salita, sa isip, sa gawa. 'Di ba? Tapos hindi mo na siya maririnig, hindi mo na rin siya maririnig eventually. Kasi ang hell ay ganoon, 'di ba? Separation from God, eternal, the great divorce na sinasabi ng ilang mga manunulat. So, yung separation na yan yung start ng process ng perishment o pagkapuksa ng ating humanity. Okay? Merong kaibahan sa atin. Kaya nga ang connection natin kay God, yung relationship natin sa Panginoon, yan yung nagbabalik nung kung ano yung nasisira. Okay? At yun yung gagamutin ni Jesus Christ pagdating niya dito. Okay? Siya yung magiging bridge, link. Sa Genesis 1 verse 27, ano yung sinisira niya sa atin, yung kasalanan na eternal? Wala namang pagkakaiba tayo sa hayop eh. Di ba? So, hindi ko sinasabing kamukha tayo ng unggoy. Kasi kapag okay lang sa yun, ikaw siguro yun. Pero ako, hindi ko aaminin yun. Di ba? So, pero yung point is, yung flesh natin kapareho lang sila eh. Kapareho lang yan. Di ba? Yung mga organs natin, kapareho din ang organs nila. Pero long time ago, nung create ni God yung tao, yes, meron siyang flesh, yes, may mga tissues, merong cells, merong organs, merong muscles, etc., etc. Pero yung pagkakaiba niya ay, yung man at saka, yung human being, yung male at saka female na una ay, create niya in His image. Merong likeness of God dun sa tao na to. Yung humanity ay hindi dahil sa kakaiba yung ating shape ng heart natin or ng kidney natin or ng liver natin sa heart, liver at kidney ng aso. Meron din sila nun eh. Pero yung pagkakaiba natin, our humanity is the image of God. At yung image na yun yung sinisira ng sin. Yun yung sinisira ng kasalanan sa atin. Okay? Pinipilit ng sirain, 'di ba? Yung image na to at hindi na natin alam kung ano yung dahilan kung bakit tayo nandito, hindi na natin alam kung ano yung dahilan bakit tayo magpapatuloy, hindi na natin alam kung ano yung pupuntahan natin, 'di ba? Hindi na natin alam yung origin, yung meaning, yung purpose, hindi na natin alam yung destiny. 'Di ba? Ang iniisip na lang natin, nandito tayo para kumain, matulog, magsaya, mag-aral, magkaroon ng girlfriend, magkaroon ng asawa, magkaroon ng career, tapos pag tumanda ka, mamatay ka. Kung wala kang pera, mamatay kang mabilis. Kapag wala kang pera, mamatay kang masakit. Pag meron, medyo delay lang yung sakit mo at delay yung death mo. Pero mamamatay ka pa rin. So ano yung maganda dito sa existence na to? Parang wala. Di ba? Parang wala. Bakit parang wala ng sagot dito? Bakit parang walang layunin yung existence, yung humanity? Kung sakali, yun lang ba yung humanity na create ng Panginoon? Yun lang ba yung dahilan kung bakit nandito ikaw at nandito ako? Wala nang iba? Diba? Pero kapag babalik ka kay God, siya yung ating origin, siya yung ating purpose at meaning, siya yung destiny natin, magiging iba yung magiging buhay mo. Magiging iba yung relationship mo. Magiging iba yung pagtingin mo sa mga otherwise very temporary at very brief na mga bagay at mga tao sa mundo. Diba? Sa buhay natin. Magiging iba yung mga bagay na ito at yung mga tao ito sa atin. Magiging iba yung pananaw natin kaysa sa pananaw ng sanglibutan. Diba? Hindi ako laban sa mga taong ito Kaya lang kasi nung ibinigay kong talk ito doon sa New Zealand, nagkaroon sila ng parada doon eh. Kasi katulad dito, meron din silang ganito, 'di ba? Merong LGBTQ at merong iba-ibang uri ng pananaw tungkol sa mga sarili. Iba yung yung sexuality, iba yung orientation, etc., etc. Kailan pa yan? Kailan pa nangyari yan? Diba? Kanina nabasa lang natin, male at saka female lang yung meron eh. Pero kapag hindi mo tinanggap yun, i-redefine mo yung creation mo. Pero hindi lamang yung pagkalikha mo yung i-redefine mo from your Creator.
I-redefine mo yung happiness. I-redefine mo yung meaning. I-redefine mo yung mabuti at yung masama. Ikaw na yung magsasabi ng kung ano yan. Kaya lang ang problema, dahil magkakaiba yung mga individual, magkakaiba yung take nila dyan. Kaya walang magsasabi na, ito dapat yung tama, yan yung dapat yung tama dyan. Hindi, magkakaiba tayo. Bakit? Tama ako, tama ka din. Kasi walang ganda nagsasabing siya lang yung tama. Nagigets natin? Kasi we separated ourselves from our Creator. At doon sa meaning na nilagay niya sa atin from the very beginning, yung purpose na nilagay niya sa atin from the very beginning at yung destiny na naghihintay sa atin na mas mabuti kaysa iniisip natin. Kaya paglalaroan nila yung otherwise, yun yung daan at yun yung paraan at yun yung kaligtasan. Paglalaroan nila yun. Ginagamit natin dito as an example kasi very glaring siya eh. Maraming question. Sino ba talaga ako? Ikaw ay pansexual, ikaw naman ay ganito, ikaw, etc., etc. Diba? Kung sana bumalik ka doon sa sinasabi ng God na ito. Pero iba yung pananaw ng mga tao. Yung iba naman, sinasabi nila, hindi, pare-pareho lang yung religion. Kahit ano pa yung pananaw mo, God din yan. Hello. So dito darating si Jesus, muli sinasabi na dito sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 9. In flaming fire, sabi, inflicting vengeance. Maghihiganti siya sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Dadating si Jesus. At isang araw, may gagawin siya dito. Maghihiganti siya. May galit si God eh. Diba? Hindi siya indefinite na loving at gracious at merciful at compassionate. Sabi niya, meron siyang vengeance sa mga hindi kinikilala siya o nakakilala sa kanya at hindi sumusunod sa kanyang mabuting balita. Huwag ka lang maniwala, sumunod ka. They will suffer the punishment of eternal destruction. Destruction siya, pero eternal. Hindi siya natatapos. Okay? Kasi ang sisirain niya sa destruction ay something eternal. Okay, sana yon. Yun yung image ni God na nasa atin. Away from the presence of God. So merong pagkakataon na kahit tumawag yung mga tao, hindi na nila masusumpungan yung God. Dito sa kalagayan nito. Okay? So, pero bakit may ganun na kalagayan? Dahil ba yun yung gusto ng Panginoon? No. Kasi yun yung gusto ng mga tao. Isang kalagayan na hindi sila papakialaman. Isang kalagayan na sila yung magsasabi ng kung ano yung mabuti sa kanila at sila yung magsasabi kung ano yung masama sa kanila. Hindi yung ibang tao, even God Himself. Hindi niya sasabihin at hindi nila papakinggan. At dahil God is a gentleman, kung ano yung ginugusto mo, ibibigay niya sa'yo. Okay? At this point in time, yung Panginoon ay, iniinganyo tayo na bumalik sa kanyang kalooban, iniinganyo tayo na sumunod sa kanya. At pwedeng isipin ng mga tao, hindi pa naman ako kinikidlat, hindi naman ako nagkakaroon ng cancer, hindi pa naman ako namamatay, so okay lang ako. Di ba? Hindi ako ginajudge ng Panginoon. Pero that doesn't mean na walang judgment in the end. Okay? Kasi yun yung sinasabi niya dito. Di ba? At mayroong paglalagakan siya sa mga tao na ayaw nila ng God at ayaw nila ng kanyang kalooban. At kung papapasukin man niya sila sa kanyang kaharian, ayaw din nila si God eh. Ayaw din nila ng kalooban niya na siyang nangyayari doon sa kingdom niya. So ano mangyayari kapag papapasukin niya sila sa langit? Magiging impyerno sa kanila yung langit. Kasi ayaw nila ng kalooban ni God na heaven sa iyo at sa akin. Diba? Yung pagsunod natin sa Kanya. Ang tawag doon ay eternal destruction. Yung pinili mo dito, yun yung ibibigay niya sa iyo. Kaya kung pipiliin mo yung salvation, eternal life yun with God, dito, yun yung ibibigay niya sa iyo in the end. Kapag ayaw mo ng ganung buhay, yun din yung ibibigay niya sa iyo in the end. Yung godless na buhay. Yung ikaw lang yung nasusunod. Pero anong uri ng buhay yun? Diba? Yun yung di-destroy mo yung sarili mo. Kasi bakit? Ang sinisira ng separation from God ay yung humanity mo. Okay? Kasi yung purpose ng ikaw ay maging reflection ka, image ka nitong God na to.
At kapag aalis ka dun sa image na yan, anong itsura mo? Hindi tayo nagiging bad dahil sa sin. More than that, we become unrecognizable. Hindi na tayo na makikilala. Diba kaya nga, may mga pagkakataon na sinasabi ni Lord sa kanyang parable na, I never knew you. Totoo ba yun? Hindi niya ako nakikilala? Diba? Hindi na makilala ikaw sa kanyang pagkalikha sa iyo. Yun yung ginagawa ng sin. Kahit ikaw nga, hindi mo rin makilala yung sarili mo. Ano ba talaga ako? Di ba? Babae ba talaga ako? Lalaki ba talaga ako? Ganito ba? Ano ba talaga? Di ba? Miyerkules, ganito ako. Huwebes, ganyan ako. Sa susunod na linggo, ganito ako. Pero, sino yung nagdidesisyon? Ikaw palagi yun. Nasubukan mo na ba na tanungin, God, ano yung gusto mo para sa akin? At kapag natagpuan mo na yung gusto ni God ay hindi mabuti sa palagay mo, kaya naman ayaw mo, pero gagawin ko pa rin yun kasi yun yung gusto mo para sa akin. Kasi mas nakakaalam ka kaysa sa akin. Di ba? At yun yung gagawin ko at yun yung susundin ko. Maniniwala ko sa sinasabi mo. Nasubukan mo na bang gawin yun? At malalaman mo na yung pagsunod sa Kanya ay blessed. Malalaman mo yung pagsunod sa Kanya ay happy. Di ba? May happiness na kakaiba. Hindi na natin pag-usapan si C.S. Lewis. Okay, so, nung dumating si Jesus Christ, siya yung caricature ng tao na ginugusto ng God na magkaroon nitong mundo na to. Okay? Siya yung nire-represent niya yung humanity for the second time around. First na nag-represent ng humanity ay si Adam, kaya na nasira, di ba, dahil sa sin. At dumating dito si Jesus Christ, tinatawag siya ng Bible na second Adam. Kaya nga, yung perfection ng humanity ay katulad ni Jesus. Hindi tayo magiging God, hindi ito theosis or yung tao ay magiging Diyos. Pero merong quality, merong katangian yung God na mapapasa atin kapag tayo ay naligtas by Jesus. Yung love ng Diyos mapapasa atin, agape. Yung peace niya. Kasi ito yung fruit ng Holy Spirit niya. At ito ay privilege. Ito yung pinuforgo ng mga tao na ayaw nila ng Holy Spirit. Ayaw nila ng buhay ni Jesus Christ. Di ba? Until such time, na katulad ng sinasabi ni Paul, hindi na ako yung nabubuhay. Si Jesus na yung nabubuhay sa akin. Tulad ng sinasabi ni John the Baptist, He must increase, I must decrease. Di ba? Yun na yung mangyayari sa iyo. Hindi dahil magiging God ka, kundi yung katangian ng God makikita sa iyo. At babalik ka sa kung ano yung pagkalikha sa iyo. Imaging God. Reflecting God. Kasi we are created in the image of God. Diba? At yung God na to, nung dumating siya at nagkatawang tao siya, yun yung perfection ng humanity. Meron siyang care sa isa't isa. Meron siyang care kapag meron kang sakit, meron siyang care kapag wala kang pagkain, meron siyang care kapag may kaaway ka, meron siyang care sa iyong temporary at sa iyong eternity. Yung totoong tao in the image of God. Yun yung gusto ni Lord na maging tayo sa salvation niya. And much more, dire-diretso yung perfection nito. Ganito kung yung impyerno ay degradation na eternal into unrecognizability, yung salvation ay pagpapatuloy na pagiging kamukha ni Jesus Christ na kinikilala, tinatanggap, at mayroong connection kay God. Eternal din yun na dire-diretso. So, yung dalawang opposites na to, yun yung pinagpipilian mo. Kung pipiliin mo yung salvation, eternal, na babaguhin ka ng Panginoon sa pinakamabuting gusto niya. Ito yung iniimbita ng Panginoon dito sa salvation. Hindi lamang patatawarin ka niya at i-reform ka, di ba? Hindi ka na iinom, hindi ka na siguro mag-yosi, iba na yung tingin mo siguro sa sarili mo at sa ibang, hindi lang yun, mababaw yun. Di ba? Magparehab ka rin. At malalaman mo, titigil yung mga ganyan. Di ba? Baguhin mo yung environment, titigil yung mga bisyo na yan. Pero yung sinasabi ko is beyond reformation, it's transformation. Hindi lamang siya temporary, kundi eternal. Nung dumating si Jesus Christ, ito yung picture ng Old Testament sa kanya. Sa Isaiah 53 verse 14. As many were astonished at you, and this is Jesus Christ. This was talking about Jesus Christ on the cross. Okay, prophesied. Sabi niya, as many were astonished, nagtaka yung mga tao dahil sa kanya.
his appearance was so marred beyond human semblance. Yung itsura niya ay sobra-sobrang wasak, sobra-sobrang sira nung nasa cross si Jesus Christ. Because he was subjected, okay, to beatings, he was subjected to scourgings, to infliction, physical infliction, nang dire-diretso magdamag. At sabi niya nung nandun na siya sa krus, grabe yung itsura ng pagbugbog sa kanya na hindi mo na makilala, para siyang hindi tao. Yun yung sinasabi ng prophecy nito. His appearance was so marred beyond human semblance, and his form beyond that of the children of mankind. Parang hindi na siya itsurang tao. Hindi dahil sa very bad yung mga Romans o kaya yung mga Jews, dahil ayaw nila kay Jesus Christ at yun yung ginawa nila sa Kanya. Kundi nire-represent niya ikaw at ako dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Kasi kung titingnan tayo ng Panginoon, hindi na tayong original in His image, kundi unrecognizable na tayo. What you are destroying when you sin and continue in sin is no one but yourself. But not only your temporary self, your eternal self. At yun yung itsura ni Jesus Christ. At sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Meron pang separation na masigit, at yun ay eternal. Kasi hindi temporary yung separation dahil sa sin. Ito ay walang hanggan. Nung dumating si Jesus Christ, binayaran niya yun. Para hindi na tayo, tumigil na tayo sa ganung itsura at magkaroon tayo ng bagong buhay. Kung meron kayong tubig, ibabalik yan ng Panginoon ng walang hanggan. Nasa Matthew yan. Okay, so sa Titus 3 verse 5, God saved us not because of works done by us in righteousness. Favorite verse na natin to, di ba? Hindi dahil sa ginawa nating mabuti sa katwiran o mabubuting ginawa, kaya tayo liligtas, na parabang nagkasala ka ng 5, so gumawa ka ng 6 na mabuti, minus mo yung 5, so may 1 na righteousness ka, so ibig sabihin, safe ka pa rin. Hindi right minus wrong yung kaligtasan. Okay? Anyway, walang sapat na kabutihan na pwede tayong magawa para iligtas natin yung sarili. Otherwise, hindi na namatay si Jesus Christ as our Savior, di ba? But, sabi niya, according to His mercy, dahil sa kanyang habag, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Yung process ng salvation ay, after na namatay si Jesus Christ sa krus, okay? So, dinala niya yung ating, thank you, sister. May lipstick. So yung process ng salvation, dahil namatay lang si Jesus, binayaran niya yung fine, di ba, yung multa ng ating kabayaran ng ating mga kasalanan. Namatay siya upang hindi na tayo mamatay. Kinuha na niya yung itsura natin for eternity para hindi na tayo mag-itsura na gano'n. Pero higit pa doon, bibigyan niya tayo ng panibagong simula. Regeneration is born again or life again. Di ba? Renata, is Spanish yun. Born again, ang ibig sabihin nun, Renata. Di ba? So, regeneration, ang process ng salvation by mercy. At renewal, nagpapatuloy na pagbabago sa banal na Espiritu. Kaya kahit na namatay na si Jesus at naniniwala ka doon, kung hindi ka tumanggap ng Holy Spirit, the process of salvation, of renewal and regeneration, ay hindi mangyayari sa iyo. Kasi ang binabayaran ni Jesus Christ ay yung kamatayan mo, pero gusto ko niyang bigyan ng buhay na uumpisahan at magpapatuloy magpasawalang hanggan sa kanyang righteousness at holiness. Yung Holy Spirit yung magbibigay nun. Okay? Yan yung dalawa na process ng pagliligtas ng Panginoon. May renewal. Pag nagpabaptize tayo, nililibing yung lumang buhay at yung kasalanan natin. Pero, sana pag-ahon natin doon, tanggapin natin yung banal na Espiritu upang masimulan natin yung bagong buhay. Na magpapatuloy na babaguhin niya sa kanyang plano ng pagliligtas sa atin. At anong pagbabago yung dadalhin niya? Magiging katulad tayo ni Jesus Christ in the end. Yun yung sinasabi ng Scriptures. Galatians 3:13-14, Christ redeemed us from the curse of the law, by becoming cursed for us. So, tayong lahat ay sumpa. Kahit ano pa yung uri ng kasalanan mo, di ba? Hindi ako mas mabait at therefore mas okay ako na makasalanan kaysa ibang makasalanan. Pare-pareho lang tayo.
Walang mas mataas na kasalanan, walang mas mababa. Kapag hindi tayo pinatawad, hindi tayo maliligtas. Okay, therefore, tayong lahat ay cursed. At yung cursed ay hindi lamang separated from God, kundi yung destruction ng image ni God sa atin. Sabi niya dito, namatay si Jesus for that very reason. Tumigil na yung curse. Okay, tumigil yung curse sa atin. Kaya ang problema, may effect na yung curse sa iyo eh. Paano ka mag-isip? Diba? Paano ka makipag-relate? Paano ka mag-hope? Minsan, ang dami mong anxiety, ang dami mong depression, ang dami mong kung anong iniisip, hindi mo alam kung paano makipagrelasyon sa iba, etc., etc. At work in progress tayo. Kinakailangan natin ng power. Kinakailangan natin ng new life. Kinakailangan natin ng more than yung kamatayan ni Jesus, kundi yung life ni Jesus by the Holy Spirit. At ito yung ginagawa ng process ng salvation. So Jesus Christ died for us, for our curse. At anong kabaliktaran ng curse? Blessing. Sabi niya dyan, so that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles. Ang blessing ng salvation, hindi na lang sa mga Jews, kundi para sa mga Gentiles, meaning para sa lahat. Jews and Gentiles. Upang tanggapin na natin yung promise of the Spirit through faith. Yun yung process. Namatay si Jesus dahil sa curse natin. Bayad yun. Pero natanggapin natin yung blessing, hindi sa pamamagitan ni Jesus, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap mo ng Holy Spirit. Okay? At yun yung buhay na na blessed ng Panginoon by the Holy Spirit. Okay, so, ikinikwento ito ng madaming beses ni Apostle Paul. Like for example, didiscuss ko ba ito? 2 Corinthians 3 verses 7 to 8. Dinidiscuss ni Paul dito yung tungkol sa Old Testament at New Testament. Old Testament, kay Moses. New Testament, si Jesus. Or, hindi lang si Jesus, kundi yung Holy Spirit. Ito yung binabanggit niya dito. So, yung ministry of death, yun yung ministry ng Old Testament. Hindi ka pwedeng maligtas. Di ba? Mamamatay ka. Dahil hindi mo masusunod yung Old Testament. Yun yung sinasabi niya dyan. Sabi niya dito, now if the ministry of death carved in letters on stone came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory, which was being brought to an end, will not the ministry of the Spirit have even more glory or more glorious? So, kinikwento niya dito yung incident na umakyat si Moses after lumabas sila sa Egypt, punta silang Sinai, tinawag siya ng Panginoon sa presensya niya para ibigay sa kanya yung law, okay, yung 600 plus na law, represented by the 10 Commandments on tablets. 40 days siya na nandun sa Sinai, sa mountain. Pagbaba niya, hindi lamang yung daladala niya, yung mga tablets of stones. Ang daladala niya ay yung glory ni God. Hindi na makakita sa kanya yung mga tao kasi nagniningning yung mukha ni Moses. Not because Moses is holy, hindi dahil sa nag-pray si Moses ng mas matagal kaysa sa mga Israelites. Hindi. Nagtagal siya sa presensya ni God. At yun yung nangyari sa kanya, yung glory ni God lumilipat sa kanya. Okay? Dahil dito sa relationship ng closeness na ito. At yun yung sinasabi niya, ang New Testament ay more glorious kaysa dun sa glory na lumipat kay Moses by the Old Testament. Kasi sabi niya, nawala din yung glory na yun eh. After ilang time, nawala din yung glory na yun. Hindi siya makita ng mga tao. Ayaw na nilang makiharap kay Moses dahil dun sa glory na yun. Okay? So verses 14 to 15, but their minds were hardened for this day when they read, sabi niya, the Old Covenant, the Old Testament, ito yung mga Jews, the same veil remains unlifted. Yung mga tao na nag-iisip na masisave sila dahil hindi sila kakain ng ganito, hindi sila gagawa ng ganyan. Sa Old Testament, hindi sila masisave. Walang nakapagligtas noon. Di ba? Sinasabi lang noon na tayo ay mahihinang klase. Okay? Mahihinang nila lang. Okay? Hindi natin maaabot yung standard ng Diyos. Okay? So, at hindi natin nakikita na yung Old Testament ay hindi yun